patungkol kay Congressman Pulong Duterte at itong si Zaldico, no? Naglabas po ng nagpapa-interview po ang itong lawyer ni Zaldico at sabi dito na si Zaldico raw ay may bagong ilalabas na ebidensya. Mamaya ipapakita natin yan, ha. May bago? At unahin muna natin itong Sinusunod-sunod na ni Zaldico, ha? Talagang hindi na nagpapaawat si Saldi. Pasabog na statement ni Congressman Paulo Pulong Duterte. He was very concerned patungkol po dito na mukha yatang bumabalik na ang mga oligarchs dito sa Pilipinas. At yan po ay nakakatakot. Nung panahon po ni Pinoy, kung matatandaan po natin, ay usong-uso po ang mga oligarchs na parang sila yung nagkokontrol sa mga utak ng politiko. Okay? Siyempre, dahil sa pera, nakakagat talaga ang mga politicians, especially yung mga politiko na mga gahaman sa pera. Yung mahilig talaga sa pera, no? Na walang katapusang kain ng pera, di ba? Oo. So ngayon, parang bumabalik yan ngayon sa administrasyong Marcos. At meron pang mga narinig, no? Itong si Congressman Paulo Pulong Duterte, meron siyang mga narinig na ito raw si Ramon Ang. Okay, kilala naman natin itong si Ramon Ang ng San Miguel, no, na may-ari diyan. Ay siya raw di umano ang caretaker president in a supposed military back reset. Para bang itong mga oligarchs na ito ay parang hindi na nila nagugustuhan ang ginagawa ng administrasyong Marcos, ay kayang-kaya po nila i-manipulate itong presidente na ito. Kumbaga parang nasayang yung kasi nasayang yung hirap ni Tatay Digong sa pakikipaglaban niya sa mga oligarko na yan. Kung tutuusin talaga, kaya ayaw pabalikin ng mga Duterte dahil isa dyan yung mga oligarko, yung mga talagang ayaw magpabalik sa mga Duterte. Dahil talagang kinakalaban ng mga Duterte yan. Mga oligarchs, isa yan sa mga pwedeng mag-control sa gobyerno natin. At yan po ay nakakatakot, okay? So, yun po ang una nating pag-uusapan at pangalawa itong kay Zaldico, no? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Punta tayo dito sa lawyer, abogado nitong si Zaldico na sinabi niya, may tinatago pa. Marami pang tinatago itong si Zaldico na ilalabas niya. Yan! Okay? Panoorin po natin ito, ang kanyang interview. Things more difficult for me, but I'm happy that in retrospect he did not say anything that I would not have approved of anyway. Okay. And I keep saying this: when my witness wants to tell a story, I let the witness tell it. I don't censor, I don't dilute what they try to say because I'm confident that they're going to be telling the truth anyway. So I'm okay with that. Can he tell his story to me? I think, yeah, eventually he should. I trust you. Maybe he should trust you. Okay, he can trust you. So three-part series, attorney, is there a succeeding one that is still forthcoming? I did hear that he said that meron pang susunod. Meron parang susunod. Meron pa. Ano kaya ito? Yan ang aabangan ng mga Pilipino. Didn't he say that? I think he said I'm that. not sure. At the last part, yeah. I think Okay, he said so that. meron pa. I think so. But not sure. I'm sure that the story isn't complete because I know the complete. Kasi ako So naniniwala. parang ibig sabihin talaga ng attorney niya, talagang parang may lalabas talaga. No, hindi yung parang hindi sure, pero talagang meron talaga. Kasi syempre dito talagang pinapalabas nila kasi na kasinungalingan ang sinasabi ni Zaldico. No, kasinungalingan talagang pinapalabas na ganyan. Talagang kailangan na ditong lumaban ni Zaldico. Survival na si Zaldico dito. Kailangan isalba niya na yung sarili niya, ibig sabihin ibangon niya. No, kasi dinudurog-durog na nga siya doon sa taong bayan dahil sa inakusa sa kanya na siya yung nangulimbat, siya yung tinuturo, tapos nagsalita siya, lumabas siya, binanggit niya lahat, naging testigo siya, pero ganun pa rin. Dinudurog naman siya ng mga tao, yung mga sumusuporta sa mga taong binanggit niya naman. 'Di ba? Kaya matinding laban kay Zaldico talaga to. Survival game to. Para siyang napaikutan ng napakaraming zombie rito.
Ngayon, iisipin niya kung paano siya makakaligtas doon sa mga zombie na yun. Diba? Wala ko dyan maraming ebidensya itong si Saldico, mga screenshots, pictures, mga conversations. Saldico, kung nakikinig ka, ipunin mo lahat yan kung yan po Kailangan na talaga yan. kung ang tawag dyan sa Bisaya kasi panagang. Yan ang panagang mo. Yan po ang shield Parang mo. panigang. Yung mga ebidensya Palangga, Ha? diba? na may hawak. Yung ebidensyang hawak mo ngayon, yun po ang panlaban mo. Story. And that was not complete. Would you be able to share the rest of the story? Or No, it's I his can story. imagine it It's should- his story to should come tell. from him. Lawyer should never testify for a witness and for a client. But what is that? It's always, sana parang buhay pa ako, to live. I am alive to tell the story. Palaging ganun That's what got me. I think that came out in part 1. He said, marami pa akong sasabihin, sana hindi ako mapatay bago ko masabi sa inyo lahat. So sabi ko, whoa. So when I heard that, the first thing that came to mind was, oh, this guy's really scared. My client is really, really scared. Kasi kung tutuusin talaga yung sinabi niyang siya na hindi pa siya mapatay, talagang natatakot na siya sa sarili niya Kumbaga natatakot na siya sa kaligtasan niya hindi niya siya sigurado. Kumbaga parang wala na akong pagkakatiwalaan. Lahat ng nalalaman ko, isasabihin ko na parang ganun yung nangyari. Bago siya mawala, is gusto niyang linisin ang pangalan niya para sa akin naramdaman ko na ganun ang gustong gawin ni Saldico, na linisin yung pangalan niya. Or kung siya man ay babagsak, hindi lang siya yung babagsak. Sabay-sabay tayong babagsak na mga naging kasama ko dyan. Kasi tama naman yung ginagawa niya. Kasi kung siya itatahimik lang, hindi siya lalabas o magsasalita, sasaluhin niya talaga lahat. Halos lahat yan babagsak sa kanya. Pero, syempre, sino bang mahihirapan? Siya lang din. 'Di ba? Siya rin din yung nadidiin. O kaya wala nang iba kundi lumaban siya. Kaya tama din yung paglabas niya. 'Di ba? Pero meron lang ako naging question doon sa sinabi niya na pwedeng gawing butas din sa kanya. Na wala siyang pinakinabangan doon sa mga proyekto na inaano nila. Doon ako naman hindi naniniwala kasi naman to si Saldi, ba't nagbanggit ka pa ng gano'n? Kung nahihiya ka sabihin sa amin, pwede mo namang sabihin na ganito po yung porsyento ko. Wala na ganun talaga kayo dati. Diba? Kasi magiging ano pa sa'yo yan, magiging pula pa sa'yo yan Nasasabihin mong wala kang dapat, sinabi mo na yung totoo. Diba? Total, nagsasabi ka na naman, nagsasalita ka, sinamantala mo na sana. Diba? Pero, eto, kailangan niya talaga sigurong linisin yung sarili niya at kung babagsak siya, hindi lang siya yun. Meron pang iba. Parang dead man's, di ba? Dead man's disclosure. Okay. So, All right. There could be a part 4. Do you know who egged him? Who initiated this? no, Or you don't want to tell me? I don't know. I have my suspicions, but these are not verifiable. And I'd rather not. Okay, what about the timing, Attorney Rui? This was released, as you mentioned a while ago, Friday. That was the day of the hearing, the resumption of the hearing, headed by Senator Panfilo Pinglason of the Blue Ribbon Committee. In fact, while I was watching that, I found out about this video of your client. Yeah. And also to add, that was 3 days before the Iglesia ni Cristo huge rally. Tell us about the timing. There are speculations and concerns about the timing. I was personally embarrassed by the timing because I had written Senator Lacson because of the invitation. The invitation was served on me. And I wrote him. I said that client cannot come. He's undergoing medical treatments abroad. And, yada, he's afraid and it might prejudice the cases that have already been filed. And, all of a sudden this comes out. Unexpected. And I said, man, this is going to make me look bad in the Senate. Because Senator Lacson will think that I took him for a ride. The truth is, I didn't know. In fact, I also said that I was about to leave for Tokyo, for Japan. And I did leave. And everyone was saying I flew because I was meeting with him. There was that ridiculous rumor. Yeah. That he's in Japan. Yeah. Oh, he's around, he's quite near the Philippines. If he Near enough was, that he can fly anytime and attend the INC rally. And if he was in Japan, he wasn't with me. And I didn't know. So I don't think he was in Japan. And I was there with my office. It was a long planned trip. Matagal na upo ito. Yeah, I submitted my ticket to the Blue Ribbon Committee. I paid for that ticket in July. I see.
All right. Way before you Way, became way the lawyer of Way before. ex-congressman. I'm not clairvoyant. So. Zaldico, okay. Let me go back to that. The timing. Sabi mo nga, you're a little embarrassed because you wrote Senator Ping Lacson and basically said you were going to be away, etc. And Yeah. that your client Yeah. is still undergoing medical treatment. Yeah, it looks sneaky, I know. But as to the Iglesia timing, I can't answer that. Why He has, not? he has no connections to the Iglesia. So he has a parang political party. So parang kinokoneksyon nila doon yung paglabas si Saldico tapos bigla lumabas yung connection, yung iglesia, yung rally ng iglesia. Hindi naman siguro magka-connection yun. Siyempre malamang ko, 'di ba? Narinig 'yun, narinig lahat ng mga sinabi ni Saldico. Sino ba naman ang hindi magre-reaction doon? Na hindi magsisiklab ang damdamin. 'Di ba kahit naman ako gusto kong kahit nga ako mag-rally ako mag-isa diyan sa EDSA, kung kaya eh. 'Di ba? Talagang maiisip mo bakit ganun, 'di ba? Madami talagang nagalit na tao, kaya talagang siguro sakto lumabas din ang iglesia noong mga panahon na 'yon. Nagrally sila, nilabas nila yung sama ng loob na nangyayari ngayon dito sa bansa natin. Tapos sa mga sinabi pa ni Saldico. 'Di ba? Kaya nga sinasabi nila si Saldico daw pakawala ni BP Sara. Meron naman nagko-comment ng gano'n. Hindi ba naman mga tanga? Pati si BP Sara, dinadamay nyo dyan. Ano yung inutusan ni BP Sara yan? Close ba sila niyan? Isa nga din yan sa bumibira kay BP Sara nun eh. he doesn't favor any party one way or another. He's a party list. Diba? Yeah, but he doesn't. Para sa akin, sariling tira lang ni ni Saldico. Sariling ano lang niya yan. Sariling paglabas niya lang yan. Kasi alam niya sa sarili niya, ako ang nababaon, ako ang nadidiin eh. Ako lang mag-isa lahat eh. Diba sinasalo niya lahat. Kumbaga hindi na nakatiis yan. Walang nag-utos dyan. Naramdaman niya na sa sarili niya. doesn't favor this particular administration. Well, obviously not. But not by choice. I think by circumstance. He initially supported the administration. I'm guessing that he's a lot like me. You know, I vote for a president, and whoever wins, whether or not I voted for that president, I support. Because when you vote for a president, his success is the nation's, and his failure is the nation's. So I've always supported the presidents that even I didn't vote for. I'm assuming that most Filipinos are like that. So, yeah, I'm thinking that he supported Buti this kahit English, naiintindihan natin mga katunay. Ang lalalim ng English nila. presidency initially. I mean, surely, because he was very close to the speaker. He was the chairman of the Appropriations Committee. And There you go. obviously, and he said, hindi ho ba, siya ang gagawing poster boy. Yes. What did he say? Ako ang Yeah, gagawing yeah. poster boy ng kanilang katiwalian. Katiwalian. Kampanya Oo. sa korupsyon. Right. Yeah. Kaya, Parang siya yung ba? ano, no, Ilalaglag mo ba pinuposter. sa Saldico? Tell us what your client told you. Well, never mind what he told me. What does it look like now? Diba? He's the fall guy, to put it bluntly. Why would he? What happened along the way that you can tell us? Of course, I understand that it's very limited what you can tell me, but at least try to help us understand what happened along the way. He left July 19, and apparently, according to him, he was told Kaya by... lang sandali, no? Kaya lang papagkamalan tuloy na AI itong kay Saldico kasi. Diyos ko naman kasi kukuha ka lang ng video sa likod mo pa, pader. Para ka magpapakuha ng class picture. Dapat naman hindi naman yung ganyan yung background, yung kapanipaniwala naman talaga. Kaya ako, syempre, ako naniniwala hindi AI yan kasi ang dami ng mga expert na tumingin dyan na hindi naman daw AI. Talagang totoo yung video. Kaso nga lang, syempre, baguhin mo na para hindi na paghinala ang AI yan. Okay, mag-ano ka? Mag-video ka na nasa garden ka. O mag-video ka na naglalakad ka. O, diba? Ganun lang. Okay, nasa sala ka. Huwag may sa pader. by the former speaker not to come home. He will be taken care of. Yes. And then he realized na yung taken care of pala ay gagawin siyang poster boy Yeah. ng korupsyon. Fall guy. Yeah. Kumbaga parang siya yung nagiging sakripisyong tupa. Kumbaga dito, sasawatahin na natin lahat ng mga korap dito. Ganon, lagi na sa Saldico ang pag-aanuhin dyan. Ididiin ang ididiin. Naku! Kaya sinabi ko hindi sigurado pang sarili lang ni Saldico yung labas niya nito kasi parang ganon naramdaman niya ni. Delikado buhay niya, tapos iniipit pa siya. 'Di ba? Kita mo, kung sinasabi niyang may mangyari sa kanya. 'Di ba? Sa buhay niya. Kita mo, kung may mangyari sa kanya, mawawala siya na wasak ang pangalan niya. 'Di ba? Mawawala siya na wala siyang naisama doon sa mga naging kasapakat niya. Oh, kaya ganun 'yan. Kaya lumabas 'yan.
What happened along the way? And from July 19, August, September, October, November, in 4 months, what happened? Why was there this falling out between him and the administration? This is not something that he told me. I wouldn't tell the public anyway, even if he did know. But I'm guessing that he didn't feel taken care of. He felt that things were Ako, getting... duda ako dyan, no? Sa 4 months na hindi natin nakikita si Zaldico, ay umaasa itong si Zaldico na tulungan siya sa kanyang mga kaalyado. Sino itong mga kaalyadong tinutukoy natin? Hindi siyempre si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Kasi si Martin Romualdez ang nag-appoint sa kanya dyan bilang chairman. At si Romualdez, pinsan yan ni Bongbong Marcos. So sa 4 Pero months, may bali-balita na daw, Sir Donmar, na inilaglag daw ba talaga ni PBBM si Tambi? Parang ibig sabihin si Tambi ay handa na rin kasuhan, parang ganon. Maisasama na rin sa mga ganyan. Kaya-kaya.